finally, we do have our YouTube channel. And we're going to discuss kung ano ang mga kailangan natin gawin or i-prepare pag pupunta sa Georgia! So, isi-share namin mga experiences namin para at least sa mga gustong okay na. Thank you! Sige, photo niya. Alam yan. So, since it's a vlog, so that direction lang kami. Alam kong madami kami dati, we are researching also kung ano ang kailangan. So, as OFW, lalo na sa Qatar, meron kami mga, of course, ready na ibibigay sa inyo. First is yung, ang alam ko talaga is, passport. Mandatory, everyone, pag mag-travel, passport. And ilang months na ang validity dapat? 6 months. 6 months validity. So, for now, yan lang. Number 1, kailangan 6 months ang validity ng inyong passport. Oh, actually, isa pa, QID. QID also is 6 months validity. 6 months validity. And ano lang, add up lang namin sa ID. In my case, kasi pa-expire na siya, sa kanila merong okay. Pwede nyong i-request sa employer nyo to renew para umabot siya sa 6 months kasi hindi kayo pwedeng pumasok doon ng hindi 6 months ang ano niyo, ang sa ID. Yeah, and to add sa QID, since nag-travel kami from Qatar, visa doon is wala kaming visa since we do have a valid QID more than 6 months. Pero yung visa doon is based sa nationality, not sa QID. So it's better to check pa din yung mga official na, let's say, websites sa Georgia for visa inquiries and all. In general, yung mga sinasabi namin is para lang sa mga OFW, especially yung sa mga Middle East, like Qatar, Dubai, o ganyan. What's your experience, Doc? Aside sa visa, so kailangan din required din lang confirm na hotel booking and what's this one? Return ticket. Another one is travel insurance. Yes. So, though hindi man mention na mandatory, pero it's better na meron na kayong travel Ready. insurance ready. No, ang travel insurance kasi tinatanong siya dito sa from the origin siya. Hindi na siya tinatanong doon mismo sa immigration. Pero just in case, magkaroon na kayo ng copy. Just in case tatanungin doon sa immigration. Pero mostly dito na tinatanong sa airport. Sa airport, sa check. At may pera pa doon. Pera natin. Yes. Dollar, money, Georgian. Gel. Much better kapag may gel na Dollar. even small amount lang. Sa dollar. Tapos, ano pa? Laman ng IQA. Bumang sila. Bank statement, kailangan pa 3 months. 3 months. Pero, hindi naman namin sinasabi super mandatory. Para lang talaga safe kayo pag nasa immigration na. O anong hihingiin. Kasi yun ang tinatanong. Oo. Bibigay niyo. Tinatanong din nila yung amount ng magkano naman ng either debit card mo Oo. or credit card. Katulad sa akin, nung nandun ako sa immigration, ang tinanong sa akin kung magkano yung laman ng account ko. So, nung sinabi ko na ganito ganyan, hiningi sa akin yung bank statement. Which is, hindi naman ako nag-prepare. Ang pinarepare ko is payslip. Yun yung pinakita ko. So, okay naman din. Nakapasok ka naman. Pasok. Finally, experience na. Madami pa. Pero kinabahan sa immigration. Oo, kinabahan sa immigration. Pero naman sila super mabait naman Alam mo, sila. mabili na ko. So yun yung isa sa mga tanong sa immigration. Sa amin naman, sa part namin, we were asked how many days yung travel or yung duration ng stay sa Georgia. And yung hiningi din yung copy ng accommodation or hotel booking. And yun, hiningi din nila yung cash kung magkano, In USD. USD. Since alam kasi nila na kami, group tour siya. So, yung mga questions parang iniisa-isa lang sa amin. So, ako tinatanong lang niya ako kung may return ticket ako. Tsaka magkano yung laman ng card ko, tsaka yung cash. So, yung iba, tinatanong na sa iba kong kasama. Kasi alam nilang group tour kami, isang hotel bookings lang, isang ticket lang. Ano tanong sa'yo? Sila tatlo. Anong tanong sa'yo? Tanong sa akin, kung may ticket ako. Tapos may hotel, may kwarta. Magkano daw ang kwarta ko dala? Ay, kung na ako, Jill, too much money, bro. Siya kasi, meron siyang gel, meron din siyang dollar, yes. At saka, meron din siyang ATM. Kasi tinatanong talaga nila para, kumbaga,
kung kaya mo talagang magbakasyon doon, enough ba ang pera mo sa pagbakasyon doon? Kasi prepared ako. Yes! Kailangan niyo talaga ng gel kasi panay kami pangutang sa kanya. May mga bayarin na kailangan talaga ng gel, hindi ng card. Pero card pwede rin. Sa'yo, anong tinanong? Pera. Wala ka tinanong yan? Nakalimutan. Ano yung immigration? Ano yung Kasi immigration? Pera, dollar. Pera din. Cash. Sa akin, actually, wala nang tinanong kasi ako yung pinakahuli. So, pagtingin sa niya, may pera ka, sabi ko, oo. Saan? Nandun pa sa kanya. So, pero so far, so good naman. And, hindi naman sila super strict, pero just make sure na kompleto kayo yung mga requirements para walang aberya. After dun sa airport, kami sa labas bumili ng mga SIM card. Mas mura sa labas compared sa... Okay. okay. Pero pag yung bandong 20 Yung physical na SIM, na local SIM, 27. matagal din na. 27 jelly good for... Kada adlaw ko nag-live ito eh. Okay na. tapos yung sa tapos yung sa money exchange, wala kami ginawa dun sa airport. Kasi yun nga, nag-research kami. So, parang much better siya kung mag-withdraw compared na magpa-exchange sa airport. Kasi doon sa itim naman lang, may option naman doon eh. Either mag-withdraw ka ng dollar or mag-withdraw ka ng gel. Kasi nag-accept sila ng dollar for payment. And the maximum you can withdraw for a gel is, yes, for 2,500 gel yata yun. Meron pa palang isa. Kasi sa airport, yung SIM card, sinasabi nila may nakalagay na free SIM. Pero actually, hindi talaga siya free SIM. Kailangan mo Kailangan mong bayaran kung magkano yung bibilhin mong data at mas mahal pa. Oo. So wag kayong magpapaloko doon sa free SIM na nakalagay nila. Ang laki kasi, free SIM. Siyempre, Yeah, SIM, that's their way of marketing. Free kaya SIM akala mo pero free SIM. loloadan mo ka. Lolo mo pero mas mahal yung load. Kaya sa labas kami kumuha ng SIM card. huwag masyadong excited. Kalahati ata ang ano niya. Lahat mas mura sa labas, maraming choices sa labas, maraming options sa labas. Kasi, pero mas mahal pala siya. Kasi nung pag kuha namin sa labas, magkano nga yung 20 ano? gel lang siya, 20 gel lang. Magkano? 20 gel. 20 gel. 20 gel. Oh. Alright, so yun na-share namin mga konting experiences sa immigration. Alam mo naman tayo as travelers, laging takot. But once you're prepared at alam mo kung anong gagawin mo, somehow, it will ease yung takot. And finally, thanks God, nakapunta kami doon. So it's now our chance to share to you kung ano pa ang mga dapat gagawin. So, bago kami nag-travel, ang dami namin ginawang preparation. It was just a sana all, makapunta kami in Georgia. Who knows, kayo din. So, magkakaroon kayo ng mga knowledge sa mga pinagagawa namin. First is, of course, ang pag-book ng ticket. Kailangan, hindi lang sa, para to sa katulad sa amin na nag-prepare, tipid tips, hacks. Pwede kayong mag-check sa mga booking.com, Agoda, Momondo, yung mga third party na pagbubook ng ticket kasi doon talaga nakakamura ka. So, sabay-sabay kaming lahat para isang desisyon, ready lang yung pera sa isang account para upon purchase, hindi pwedeng i-separate. Kasi minsan, once na mag-book ka ng ticket at sasabihin nila meron lang natin ng 8 at kung iba ang pag-book nyo at hindi isa, maaaring maubos na at hindi kayo magkakasama ng flight. So, for me, yun ang pinakauna, yung pag-book ng ticket. And next, Mas advantage kasi pag nag-book ang ticket, let's say group kayo, kaysa mag-individual kayo. Kasi yung limited lang kasi yung, anong tawag doon, limited lang yung natin, allowed natin na lagi natin. behave, Pero kung group kayo, may yung pwede kayo mag-share doon sa lahat ng total na luggage na kilos. Kahit sumobra. Kahit sumubra. Kahit sumobra yung isang luggage ha, basta yung ibang luggage hindi. Ang kagandahan pa, magkatabi lang tayo sa upuan natin. Yes. Binibigyan tayo ng And kahit anong mangyari, kung baga sa mga flights, either mag-change or what, since sabay kayo nag-book, iisa ang changes. Ganun. Ano pa? Yung booking ng hotel. Kasi kailangan i-specific kung ilan kayo person sa isang booking ng hotel. Kasi tinitignan nga doon sa confirmation sa immigration kung ilan kayo. So, kung isa lang yung binook yung hotel tapos hindi 6 na person yung Oo. binook nyo,
ano ko lang sa statement niya, tayong mga Pinoy lagi yung, since apartment na to, pwede na yan. Pwede na 3 lang ilagay natin para makamura tayo. Hindi. Kasi nakakatakot na makita doon sa booking ng confirmation na bakit 3 lang nakalagay or 4 at 6. Anim kayo. So, take note of that. Okay, guys. Continue. Hindi, ikaw, ano ba? Guys. Booking. Pera, sa pera, ano mo ginawa natin? Pera? Nagpabarya kami, guys. Hindi, nag-amot-amot. Out chip in kami, guys. Mm. Sa lahat ng mga gastusin, guys, divided to 6. Na-iPhone. Kumakain kami, guys. Pinilista kung magkano ang Tipid tips! guys. Pero nakakain kami ng mga masasarap doon, guys. Guys. Lahat ng pupuntahan nyo, i-prepare nyo lang para pag may questions. For example, meron kaming sa Old City pagdating namin. Meron din kaming pang Godauri at ang pahuli. 3. Isa pa pala. Mayroong instances na nag-book ka and expect ka na nandun ka. May mga, hindi Kailangan. inaasahang pangyayari na may isa kami. Perfect yung 2, pero yung isa namin, may message lang kami na hindi daw kami ma-accommodate dahil may sira. So, hindi ko na lang i-open. Pero para lang din aware kayo. You always have options. So yun guys, hopefully, meron kayong nakuha sa amin na helpful in your upcoming trip sa Georgia. So, to summarize, yung travel requirements, passport, QID, valid more than 6 months, then yung confirm na return ticket, yung hotel bookings, na dapat din naka-show doon na kung ilan yung magka-travel, same doon sa hotel booking. Travel insurance, yung mga payslip or bank statement, and cash, money, or ATM. So, yung usual na mga documents na hinihingi na sa immigration. Did I miss anything? Okay lang. Ano lang naman to, parang pahapyaw. In case may tanong or i-detail namin para mas maintindihan. Yun nga. So, if you have further questions, please write your comments below. Continue, guys, and subscribe my new channel. Hindi mo naman kami sinama, boy. Our channel na. Guys, huwag niyong kalilimutan si John Lloyd. Why? Bakit? Kailangan nyo lang gamot kasi malamig doon. Mag-adjust kayo para kung medyo sipunin or what. Alam niyo na, pag may gamot, so mas maganda. Lalagyan ng pana doon. Salo. At, huwag natin kalimutan ang Clarines. For the running nose. Wow! Sponsor, hindi po ito sponsor. Ang dami naming brand. pero totoo talaga, nakakatulong ang gamot since yung weather, Yung weather malamig sobra. sobra. Katawan natin, tao lang. Okay, guys. Thank you for watching. Again, We are the Weekend Squad! Like and subscribe! Huwag na daw mag-share! Share. Like, share, and subscribe! Sorry guys, kasi first vlog namin to, kaya what's the another episode? Yeah, sir. Thank subscribe, like, and Hindi, share. again. Ano man? Again. Cut! Thank you. Take to. Thank you for nulunod tapos again, we are. Okay. Hello guys, thank you for watching my... Kalimutan ko